Hello, 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 hello everyone! Ito na naman si Kakang Dalikan mga kapatid. At ito na ang ating pinaghihintay na ating what can I say to what to see and to say. Just wait! So bago tayo mag-share ng ating thoughts, review, nagre-review na rin ang bruha. So bago tayo mag-review mga kapatid ng ating mga na-witness for today's video, magmuni-muni muna tayo, iramdamin natin ang ating kapaligiran at namnamin ang kagandahan ng mga scenery na nakikita natin. Ang ganda-ganda talaga, super talaga siya. So na-enjoy ko dyan kasi medyo tahimik pa siya and alam mo yun, yung parang ang dami-dami kong iniisip dyan na oh my God, I'm so blessed. And I'm so lucky kasi ayan na. Sa totoo lang nakakapagod din, promise. 'Di ba? Kasi ang dami-dami magandang view, promise. So, andito muna kami sa cave. Kahit na medyo malamig-lamig ang panahon. Andito muna kami sa cave. Nakakapagod din, pero actually, ang Derby ay malilibot mo lang malilibot mo lang siya sa mga, kung talagang continuous from the beginning, itong city na ito is malilibot mo lang siya ng 1 oras. Pero dito, kompleto na siya. May mga kainan, restaurants, may mga hotels, may mga nabibiling mga shoes, mga mini malls, maliliit na malls. Kompletong-kompleto na siya. So, itong isang smallest city na ito ay parang all-in na. Kumbaga, lahat na nangahanapin mo, hindi mo na kailangan pang pumunta sa malayo. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa malayo. Ayan. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa malayo kasi as in na complete na siya. So, kapag kompleto na siya, safe naman yung place. Wala namang mga extra, no? Kasi may mga nag-rubing naman na mga parak. Safe na siya, pero it's like the city, according sa mga nabasa ko sa mga nakapost, itong city na ito, the Derby, ay ano siya mga kapatid, parang surrounded by water. Kung tutignan mo yung history nila noon, yung area is napapalibutan talaga siya ng tubig. Napapalibutan siya ng tubig and parang floating siya from before. Kaya lang ngayon na syempre lumipas na yung panahon, nagkaroon na ng changes. According sa aming kasama, si Ate Chiki, nung first time daw niyang pumunta dito ay ibang-iba kaysa sa ngayon. Kasi ngayon ang dami nang na-renovate, ang dami ng bago, ang dami ng kainan. Kasi syempre kapag nilibot mo ito, ay talagang magugutom ka. Pero now I understand kung bakit sinawag na smallest city in the world. Kasi within less than an hour, kung depende sa gaano kakabilis maglakad, ay malilibot mo na ang area na ito. Yes, malilibot mo na yung area na ito mga kapatid. So, habang nagpapahinga, magpapahinga kami kasi meron pa kaming isang part na hindi pa napupuntahan kasi nag-break din kami, kumain din kami and everything. Pero merong isang area dito na it's like, aakyat ka ng hagdan, yung stairs niya is just na-build siya kumbaga sa side lang ng mountain doon. Pero itong nakikita nyo ito sa likuran ko ngayon ay rock. Isa siyang rock formation. So, napakaganda, napakasimple, parang napaka-peaceful. Normally, yung mga tao na nandito, meron silang house resort or rest house. May mga bahay pahingahan na during summer or during winter, nandito sila para sa vacation nila. Pero sabi nila of all season daw,
pwede kang pumunta dito sa kahit na anumang uri ng panahon. Kasi, yung ganda niya ay hindi mo maipagpapalit sa kahit na anong season. So, in any case, sa mga nearby places, actually, Durbuy is part of Belgium, pero Flemish area, no, it's not the Flemish area, but it's the other way. Kasi, dito kasi, when it comes to their language, kasi tatlo yung language na ginagamit nila dito. English, yung local language nila, which is Dutch, and French is speaking din itong part ng Belgium na ito, mga kapatid. French is speaking siya. So, hindi ka namang mahihirapan na mag-communicate kasi they are very flexible when it comes to communication kasi they can speak 3 languages. So, syempre naman tayo, marunong naman tayo kahit papano i-express yung self natin sa English, kaya madali lang yung communication. Pero, napakatahimik. Siguro kung walang tao dito, like yung mga talagang zero, napakatahimik ng lugar. Pero kahit maraming tao, tahimik pa rin yung lugar. Ako lang yung maingay at the moment. Ako lang yung maingay. Ako lang yung maingay at this moment kasi lahat sila, oh, tignan mo, walang katao-tao sa paligid. Try to look at that. Walang katao-tao sa paligid. Oh, wala. Meron lang yung isa doon. Nagmumuni-muni siya. So, pwede nyo na lang ilagay sa inyong bucket list. Pwede nyo na lang ilagay sa inyong bucket list na puntahan the smallest city in the world, Durbuy. Hindi kayo magsisisi. And don't you know that? Kumain kami sa isang restaurant. Ang aming kasama ay nag-order ng fish. Isa tong trivia. Yung fish hinuli sa ilog. Kaya natagalan kaming nag-antay. So yung fish hinuli sa ilog bago sinerve sa amin. So fresh from the river. Kasi ano yun, isdang tabang. Yun ang ibig sabihin. Pero joke lang yun, syempre. So yun, napakaganda, relaxing. Kahit na medyo malamig yung weather, hindi mo masyadong feel kasi nakaka-exercise ka kasi through walking, hindi mo namamalayan yung oras, hindi mo namamalayan yung lamig. And ang mga tao dito, napaka respectful nila. Ako lang yata ang hindi. Ako lang yata hindi marunong rumispeto in some cases. Totoo po yun. And mga toilets, okay naman ang mga toilets nila, very clean. Masarap ang mga food kasi may touch of French, may touch of French yung kanilang mga pagkain. And ano pa ba yung magandang i-comment dito? Napakaluma. Napaka-old village. Meron sila tinatawag na later on, after this, meron akong ipapakita sa inyong video, mga kapatid. It's the smallest town. It's small, parang it's small village na nakakompromise na nandito sa area na ito. Definitely, dapat nyo itong ilagay sa inyong bucket list kasi based on my observation, food, check. Cleanliness, very check. Peacefulness, very check. And syempre, yung safety mo ay talagang napaka-safe ng lugar na ito. Kasi marami siyang mga nag-check at nag-rurubing kasi maraming tao na dumadalaw dito. Sometimes nakabas sila. So, bucket list check. First trip this year, Durbuy, Belgium. Kaya, kung mahilig kang gumala, i-try mo na ito. Bye!